Ina, ibinubugaw ang sarili niyang mga anak, pati na ang mga kalaro ng mga ito sa internet o cybersex. Ito ang masaklap na dinatna ng mga otoridad na umaresto sa kanya kanina sa Taguig. Isa pang patunay kung gaano na kalala ang cybersex operation sa ating bansa. Live mula sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, na-aresto ng NBI sa kanilang sinagawang entrapment operation ang isang notorious na cybersex operator sa Taguig kaninang umaga. Ang malungkot lang, Ma'am Jess, ang napag-alaman ng NBI, ang kinakasangkapan ng naturang cybersex operator, ang kanyang mga sariling mga anak. Sa tulong ng US Homeland Security, nagkaroon ng access ang mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division sa aktwal na transaksyon sa pagitan ng isang nagpanggap na kliyente at isang cybersex operator sa Taguig. Nagtatanong kung pwedeng pakita niya yung anak niya. Pakita niya na tapos para Nang makuha ang hudya, agad sumalakay ang mga ahente. Matapos ang ilang minutong pahirapang pagpunta sa target area, pinasok na ng mga operatiba ang bahay ng suspect. Naaktuang nakabukas pa ang computer habang nakasalang ang kanyang 10 taong gulang na babaeng anak. Habang ang isa pang lalaking anak na 7 taong gulang nasa loob din ng kwarto. Matapos ma-rescue ang 2 minor de edad, agad isinagawa ng NBI ang kanilang investigasyon. Lumalabas na halos araw-araw nagsa-cybersex operation ang nanay gamit ang sarili niyang mga anak at maging ang mga anak ng kanyang mga kapitbahay na walang kaalam-alam ang mga magulang. Pag kailangan ng kumukuha siya ng iba, especially may nagpapagawa siya ng couples, magdudu sila. Couples ang tawag doon. May ganun. Ang customer niya is from US, mayroon din sa Singapore, mayroon din sa Hong Kong. Abot langit naman ang pagsisisi ng suspect na mahigit 1 taon na raw nasa cybersex operation. Anak, patawarin niyo si Mama. Mahal na mahal ko kayo. Sana, huwag niyo akong itakwil. Ginagawa ko naman ang lahat para sa inyo eh. Kinukumpleto na ng NBI ang listahan ng lahat ng mga dayuhan na nagpadala ng pera sa suspect para maibigay naman ang impormasyon sa kanilang mga international counterparts tulad ng US Homeland Security. Pinag-iingat naman ng NBI ang lahat ng mga magulang para mabantayan ang kanilang mga anak upang hindi maging biktima ng ganitong klase ng mga sindikato. Kinumpiska ng NBI ang computer unit ng suspect, pati na rin ang money transfer receipts na nagmula sa kanilang mga dayuhang parokyano. Naharap sa patong-patong na paglabag ang naarestong suspect. Makakapag-file tayo ng kaso sa Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking Act, yung violation ng Cybercrime Prevention Act at violation ng Republic Act 7610 o Child Abuse Law. Ang pinakamataas na parusa dito ay panghabang buhay na pagkakakulong. Sa ngayon, Ma'am Jess, ay tuloy-tuloy daw sinasagawang follow-up operation ng NBI dahil base sa kanilang mga nakalap na karagdagang intel report ay hindi daw nag-iisa ang naturang cyber operator sa naturang lugar. Ma'am Jess. Sa bagay, John, hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong mga kaso, di ba? Sa Visayas, recently rin, mga nanay, mga magulang din ang nag-engganyo o nambubugaw pa sa kanilang mga anak na gumawa ng ganito. Kaya lang, ito talaga pag every time it happens, parang ang hirap paniwalaan. Tapos, nung nahuli yung nanay, umiiyak pa siya na sana daw patawarin siya. Yun nga, Mama, nakakalungkot talaga dito, Mama. Sa pag-aaral ng NBI, lumalabas talaga na kahirapan ang nagtutulak daw sa marami sa mga operator para nga pumasok sa mundo ng cybersex. Pero malinaw na ginigit na itong NBI sa pamumuno nitong si Attorney Eric Nuki na pagpinuno ng Anti-Human Trafficking Division ng NBI na hindi maaaring maging dahilan ang kahirapan para magkaroon ng pagkakataon na pumasok sa ganitong klase ng gawain. Lalo pa na ang
mismo nakokompromiso dito, Ma'am Jess, ay yung kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang masaklap pa dito, Ma'am Jess, sa ating pagkatanong dito sa suspect, mahigit 1 taon na siya nag-ooperate sa area na yon. Pero bukod doon, bago pa man sila lumipat, ilang taon na yung kanyang karanasan sa cybersex doon sa kanyang lugar na pinanggalingan. Kung kaya't talaga namang nakakabahala yung operasyong ito dahil kanyang mismo mga anak, at ang masaklap pa rito, Ma'am Jess, yung mga kalaro ng kanyang mga anak ay kanyang inisa-isa at nirecruit para sa illegal na gawain na ito, Ma'am Jess. Alam mo, yun ang mahirap paniwalaan na wala silang magawa. Kaya yung mga anak nila mismo ang ipinapasok nila sa ganitong kalakaran. Tama ko ron, Ma'am Jess, talagang nakakalungkot talaga isipin na magagawa ng isang ina na maipasok sa ganitong klase ng gawain yung kanilang mga anak. Ang napag-alaman pa ng NBI dito, Ma'am Jess, nakatulong pa. Bukod sa kanyang mga anak, ay wala rin silang patawa doon sa mga bata. Dahil naging susi daw, Ma'am Jess, dito sa naging operasyon ng NBI ay isang 6 na taong gulang na bata na isa sa mga naging biktima nitong cybersex operator na ito. Nung ito raw ay naisalang sa cybersex operation, ay nagkaroon ito ng traumatic effect sa kanya, at dito na nabuko ng mga magulang yung nangyari sa bata. At ito na yung naging susi para nga magbigay ng impormasyon sa NBI. Nagsagawa sila ng surveillance operation sa nakalipas na 4 na buwan, at nung sa tulungan ng Homeland Security ng Amerika ay nagkaroon sila ng access dito nga sa pagkakaroon ng operation nitong cybersex operator, at nakuha na nga nila yung pagkakataon na naka-online na itong operator na to, ay doon na ang naging hudyat ng kanilang pagsalakay, Ma'am Jess. Alam mo, isa pa yun, no? Isa pa yun sa nakakapanghina sa atin na mabalitaan yung ganitong mga nangyayari. Kasi ang kapartner na mga otoridad na natin, mga foreign security agencies na. In this case, Homeland Security, no less, ng Amerika. So, black eye tayo rito sa krimeng ito, tong cybersex operations, John. Tama ka doon, Ma'am Jess. In fact, sa mga surveys at sa mga pag-aaral na sinasagawa ng mga international agencies, ay talagang hindi nawawala ang Pilipinas sa listahan ng mga top sources ng pornographic materials sa mundo. Kung kaya't sabi naman ng NBI ay talagang hindi sila titigil, tulong-tulong na ang iba't ibang mga dibisyon ng National Bureau of Investigation para masawata ang illegal na aktibidad na ito, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.